Patuloy ni Ruben ang kanyang mga karanasan at mabubuting payo. Kaya't huwag ninyong pansinin, mga anak ko, ang kagandahan ng mga babae. Niituon ang inyong pag-iisip sa kanilang mga gawain. Sa halip ay magsilakad kayo sa katapatan ng puso sa pagkatakot sa Aba, Yaawa, alahaya at pagkukulan ng sikap ang mabubuting gawa at ng pag-aaral at ng inyong mga kawan, hanggang sa kayo'y bigyan ng alahaya ng asawa na ibig niya, upang hindi kayo magdanas tulad ko. Sapagkat hanggang sa pagkamatay ng aking ama ay wala akong lakas ng loob na tumingin sa kanyang mukha o makipag-usap sa alinman sa aking mga kapatid dahil sa kahihiyan. Kahit hanggang ngayon, ang aking budhi ay nagdudulot sa akin ng matinding hapis dahil sa aking kabalbalan. Gayunpaman, aking ama ay nagbigay sa akin ng malaking ginhawa at ipinanalangin ako sa alahaya upang ang galit ng Aba, Yahweh ay malipas sa akin ayon sa ipinakita ng alahaya. At mula noon hanggang ngayon ay naging mapagmatyag ako at hindi na nagkasala. Kaya nga mga anak ko, sinasabi ko sa inyo, sundin ninyo ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at kayo ay hindi magkakasala. Sapagkat isang hukay para sa kaluluwa ang kasalanan ng pakikiapid na naghihiwalay dito sa alahaya at naglalapit dito sa mga Diyos-Diyosan dahil dinadaya nito ang isip at pangunawa at nagnaakay sa mga kabataan sa Hades bago ang kanilang panahon. Sapagkat marami ang winasak ng pakiapid dahil bagamat ang isang lalaki ay matanda o mahal na tao, mayaman o mahirap, dinadala niya ang kahihiyan sa kanyang sarili sa harap ng mga anak ng tao at katawa-tawa kay Beliar. Sapagkat narinig ninyo patungkol kay Jose kung paano niya ipinagtanggol ang kanyang sarili mula sa isang babae at nilinis ang kanyang mga pag-iisip mula sa lahat ng pakikapid at nakasumpong ng lingap sa paningin ng alahaya at ng mga tao. Sapagkat ang babaeng Apsio ay gumawa ng maraming bagay sa kanya at tinawag ang mga salamang kero at naghandok sa kanya ng mga gayuma, ngunit ang layunin ng kanyang kaluluwa ay hindi tumanggap ng masamang pita. Sapagkat kung ang pakikiapid ay hindi magapi sa inyong pag-iisip, ni hindi kayo magagapi ni Beliar, kaya't inilitas siya ng alahaya ng inyong mga mula sa bawat kasamaan, itnaadaong kamatayan, sapagkat masasamang mga babae, mga anak ko, at yamang wala silang kapangyarihan.
babae ay higit na nagagapi ng espiritu ng pakiapid kaysa mga lalaki. At sa kanilang puso ay binabalak nila ang laban sa mga lalaki. At sa pamamagitan ng kanilang pag-ayos ay dinadaya muna nila ang kanilang mga pag-iisip. At sa pamamagitan ng sulyap ng mata ay itinuturok ang lason. At pagkatapos, sa pamamagitan ng natupad na gawa, ay bibihag nila sila. Sapagkat ang isang babae ay hindi makakapilit sa isang lalaki ng hayagan, ngunit sa pamamagitan ng kilos ng isang patutot ay dinadaya niya siya.